Mga kababayan, isang malaking balita na naman ang gumulantang sa mundo ng boxing. Tuluyan ng umatras si Sam Goodman sa inaabangang laban nila ni Naoya Inoue ngayong darating na ika-24 ng Enero taong 2025. Ano nga ba ang dahilan? At sino ang bagong makakaharap ng tinaguriang The Monster mula Japan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-comment kung ano ang mga opinion nyo, mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification button para lagi kayong updated sa mga bagong kong upload. Unang inanunsyo ang laban ni Naoya Inoue at Sam Goodman noong Disyembre ng nakaraang taon. Ngunit hindi ito natuloy dahil nagkaroon ng malalang sugat si Goodman sa bandang kilay. At ngayong Enero, muling nagkaroon ng parehong problema si Goodman. Ayon sa mga ulat, kailangan daw niya ng plastic surgery at kinakailangang magpahinga ng 6 na buwan upang tuluyang maghilom ang sugat. Madalas na natatamaan si Goodman sa bahaging iyon ng kanyang mukha, kaya ito ang nagiging mahina niyang parte. Sa kabila ng lahat, hindi may kakaila ang kanyang dedikasyon sa sport, ngunit ang kanyang kalusugan ang dapat bigyan ng prioridad. Hindi hinayaan ng kampo ni Naoya Inoue na tuluyang masayang ang kanilang training. Agad silang nakahanap ng kapalit kay Goodman. Sa tulong ng kanyang promoter, inanunsyo ni Inoue sa social media na ang kanyang bagong makakalaban ay ang South Korean boxer na si Ye Jun Kim. Isa rin itong magaling na boksingero na tiyak na magbibigay ng magandang laban kay Inoue. Si Ye Jun Kim ay kilalang matibay at mabilis sa ring. Bagamat hindi kasing sikat ni Goodman, marami ang naniniwalang kaya niyang tapatan ng lakas ni Inoue. Ano kaya ang magiging diskarte niya laban sa tinaguriang The Monster? Si Naoya Inoue naman, na may malinis na record at ilang world titles sa kanyang pangalan, ay tiyak na handang-handa para sa laban. Ang tanong, kaya kaya niyang ipakita ang kanyang dominance laban kay Kim? Ang pagkansela ng laban kay Goodman ay maaaring makaapekto sa momentum ni Inoue, ngunit ang mabilis na aksyon ng kanyang promoter ay nagpapatunay na ang kanilang team ay laging handa sa anumang hamon. Samantala, ang pagpasok ni Ye Jun Kim bilang bagong kalaban ay nagbibigay ng bagong kulay sa laban. Tingin nyo, mga kababayan, sino ang mas may edge dito? Samantala, sa ibang boxing news, muling nagpakawala ng maiinit na salita si John Riel Casimero sa social media. Ayon sa kanya, maswerte daw si Naoya Inoue dahil sa pandemya. Nakaiwas ito sa kanyang kamao. Kung natuloy daw ang laban nila noon, baka naging katulad daw ni Duque Micah si Inoue na gumapang sa ring matapos tamaan ng kanyang mga suntok. Matatanda ang pinabagsak ni Casimero si Duque Micah noong 2020 sa isang dominanteng laban. Isa itong patunay sa lakas ng kamao ng Pinoy boxer. Ngayon, balikan natin ang tail of the tape. Si Inoue ay kilalang power puncher na may nakakatakot na knockout rate, habang si Kim ay isang teknikal na boksingero na maingat sa kanyang galaw. Parehong may kakaibang estilo, kaya siguradong magiging interesting ang laban. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Matutuloy ba ang laban ni Casimero at Inoue sa hinaharap? O magpapatuloy ang tagumpay ni Inoue sa paghaharap nila ni Ye Jun Kim? Tiyak na magiging mas matindi pa ang mga susunod na laban sa mundo ng boxing. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga balitang tulad nito. Salamat sa inyong suporta, mga kababayan, at mag-usap-usap ulit tayo sa susunod na video.